God's power, divine wisdom lead to true understanding. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang banal na karunungan ay humahantong sa tunay na pagkaunawa. So ang pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos ay tumutulong sa atin na makita ang mga sitwasyon na may banal na pananaw. Ang karunungan ng tao ay maaaring maging mapaninlang, ngunit ang pagkaunawa ng Diyos ay perpekto. Kaya nga dapat lamang tayo magtiwala sa Diyos sapagkat sinasabi nga niya sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Complete trust in God. So kailangan nating magtiwala ng ganap. Ang mga mananampalataya ay tinawag na ganap na umasa lamang sa Diyos, hindi sa kanilang sariling limitadong karunungan or pangunawa. So ito yung kasama sa pagtitiwala ang pagsuko ng kontrol at pagkakaroon ng pananampalataya sa plano ng Diyos sapagkat sabi pa niya sa Proverbs 3 verse 6, in all your ways submit to Him and He will make your path straight. So ibig sabihin sa lahat ng ating mga lakad, tayo magpasakop submission in every area of our life. In all your ways. So, ibig sabihin, ito'y nagbibigay ng walang bahagi ng buhay ang hindi nalilibre sa pagpapasakop sa patnubay ng Diyos. So, kaya nga, ito yung kabilang dito ang mga desisyon, action, at saloobin. Kaya ito'y sinasabi na patnubay at direksyon ng Diyos. Kapag tayo nagtitiwala, nagpapasakop tayo sa Diyos, dinadirect niya tayo sa tamang direksyon. Kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na patnubay at direksyon ng Diyos kapag tayo nagtitiwala, ang Diyos ay nangangako, naggagabayan tayo, naggagawing tuwid, malinaw at naayon sa kanyang kalooban ng ating mga landas. So kaya nga ito'y sinasalamin ng katapatan, kapangyarihan sa pamumuno sa kanyang bayan. So ano ang dapat nating gawin bilang mga believers? So kailangan natin na trust, magtiwala ng buong-buo, ganap. Hayaan na magtiwala, huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Magtiwala lamang tayo sa karunungan at pagmamahal ng Diyos. Kailangan natin na submit in all areas. So ibig sabihin, hanapin natin ang patnubay ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay mula sa malaking desisyon hanggang sa araw na pagpili. So kaya nga, kapag ginawa natin ito, makakapagpahinga tayo sa patnubay ng Diyos na hindi tayo nag-aalala. Dahil tayo nagtitiwala na aakayin tayo ng Diyos sa tamang direksyon kahit na hindi kaagad malinaw ang daan. So kaya nga, ito'y isang walang hanggang paalala na magtiwala lamang tayo sa kapangyarihan ng Diyos at pahintulutan siya na gabayan ng ating buhay na nagdadala ng kapayapaan at katiyakan sa kanyang katapatan. So kaya nga't mahalaga na tayo nagtitiwala tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph. Si Joseph ay isang halimbawa ng pagtitiwala niya sa Diyos na sinasabi dito, basahin niyo na lamang po sa Genesis chapter 15, chapter 41, verse 15 to 40. Ito yung nang binigyang kahulugan ang mga panaginip ni Paraon, umasa si Joseph sa karunungan ng Diyos, hindi sa sarili niya, na nagresulta ng kaligtasan ng maraming buhay sa panahon ng matinding tagutom. Sapagkat si Joseph, siya ang umasa sa Panginoon. So, ibig sabihin, kahit anong paghihirap na naranasan ni Joseph, siya'y nakulong, siya'y pinagbili ng kanyang mga kapatid, siya'y umasa lamang sa Panginoon. Kaya siya'y nagtagumpay, siya yung namamahala ng mga kayamanan ni Paraon. So, kaya nga ito'y mahalaga na tayo'y magtiwala lamang.